May pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. May dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Breaking news, binasag na ni Idol Erwin Tulfo ang kanyang katahimikan tungkol sa kanyang citizenship at binasag na rin niya ang kanyang mga bashers. Tunghayan na rin natin mismo kay Idol Erwin Tulfo ang kanyang istorya at ang kanyang humble beginnings. Malalaman natin dyan kung ano-anong mga pinasok niyang trabaho para makaraos at talaga namang nakaka-inspire para sa ating mga Pilipino. Kaya tara, simulan na natin. Let's do this. Let's go! Kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Yun na nga. Kung inantay ko yung petisyon ng tiyahin ko noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Ngayon pala ako mag-abroad. Kasi may mga kaibigan ako 25 years bago na petisyonan. Kapatid sa Amerika. Pumunta ako sa US Embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Okay. Tourist visa. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na mag-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. I mean, naramdaman ko rin kasi yun. Pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon pag TNT ka, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka na lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Pag wala ka paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n ng mga driver license, social security, birth certificate. Doon pwede kayong dyan sa downtown sa San Francisco, sa LA. Meron mga gano'n, by Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, by Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. Eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Anong experience mo na local as reporter? Dito ako nag-reporter sa dyaryo. So wala. Hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mangalap ng mga shopping cart. May ano yan may pera yan. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayong pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yun. Dumating ako doon, November. Naka-jacket ako, nakalahat. Sa California ba yan? 2 medyas, San Francisco. Yun, malamig dun. Okay. Daly City. Kulang. So pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant na Filipino restaurant, in-applyan ko as dishwasher. So 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher. Dishwasher naman ho ako. Yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. Ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho. Lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yun ang nagiging problema. So, hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ko na trabaho, dito na sa may Oakland, California, nag-apply ako bagger. Bagger? Kasi may experience na ako sa tulak ng cart, diba? So, bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko,
7:50. Okay. Oh. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos pagdating sa gabi sa stock room. Ng the same supermarket. Hindi, iba naman. Doon naman sa Racket ka naman sa stock iba. room ng kwan yun eh. Hindi ka natutulog doon. Stock room. Hindi, 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Full-time, part-time. Okay. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo-full-time. Okay. Makakasuhan ng Department of Labor yung kumpanya. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ako yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller. Yung mga street dweller. Merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Yan. Sa San Francisco, uso yan. Kaya pala, Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kasi ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Pinsan, mayroon silang mga mashed potato. Ang gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato. Tapos may sabaw lang na sarsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n. May mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon. Para makatipid lang by Aljo. Kaya halos lahat ng trabaho na daanan ko na eh. Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka li para. Hindi, ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para maarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Yan, 8 to 4, gano'n ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Sa umaga, taga-kuan ako ng mga matatanda. Sa gabi, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Gano'n na, sa stock room ulit. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Sa Reno. Okay. Pagkatapos, dahil ang ginawa naman, yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga ng matanda. May mga inspeksyon. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dombay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Okay. Yung sa El Dorado Casino. Ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. Nag-El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Bina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Then vacuum cleaner. Pagkatapos yan, ayun na, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang halos security lahat na guard. pinasok mo. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa US. Yung armed, medyo mahal yun. Yung unarmed, ang dala mo lang, flashlight. Flashlight lang. Akala ko batuta. Babantay mo, napakalaking bodega. May pens lang. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka pa sa opisina, tatawag ka telepono, 911. Kasi wala pang cellphone natin. There's a robbery going on. Walang cellphone eh. Sobrang lamig. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may heater na maliit. Lamig doon. Sa Reno, nag-negative 10. Lamig doon. Wala, 2 buwan lang. So, hindi kaya. Hindi na kaya. So, ang ginawa ko na by Aljo, nag-apply na naman ako as assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. Ngayon, kine-question ako ng mga ilang mga vlogger, kine-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan, na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Yan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time
nagtrabaho ako na undocumented. Oh. Iyon no, yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong, tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. O minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaljo eh. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi ho magwawalang hiya sa bansa na yun. Hindi ho sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta ho sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, by Aljo, kasi isa ako na ganon, na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko ho yun. May pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba yan? Hindi. May dahilan po eh, kaya umaalis yung tao eh. Lahat ho may dahilan eh. Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama ba eh, sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako, na niloloko ko ang taong bayan. Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Grabe, naiyak din ako. Talaga namang nakaka-inspire ang kanyang pinagdaanan, no? Simula sa pagiging bagger, yung tagatulak ng pushcart, tapos naging caregiver, yung parang security guard, no? Lahat yan pinasok niya para masustentahan ng kanyang pamilya. Hindi lang naman siya ang ganyan nagsimula. Sigurado ako meron kang kamag-anak na nag-TNT rin dati, no? Nung panahon na yan. Kasi uso yan talaga dati. Pero makikita mo sa mga taong lumalaban ng patas, mga taong nagtatrabaho, no, pinagpapaguran, imbis na mang-scam sila o mang-istapa, di ba? Katulad ng mga ibang vlogger dyan o dating newscaster, no? Nakakatuwang isipin na ganyan pala ang dinanas ng isang napaka-successful na tao ngayon, no? Isang kongresista. Buhat pa noon, hindi pa siya politician, talagang tumutulong na sila ng magkakapatid na Tulfo, at ngayon nga napapalawak nila ang pagtulong nila dahil nga sinusunod nila ang hiyaw ng ating mga kababayan na tumakbo sa politika. Ako, saksi talaga ako sa mga action center. Ang daming pila talaga dyan. Tapos ipapalabas sa TV, di ba? Sa YouTube. Konti lang. Pero sa araw-araw, daan-daan o libo-libo pa nga ang pumipila dyan. Pero yung mga napapalabas lang sa YouTube, isa, dalawa. So, marami silang tinutulungan na wala talaga sa camera. Kaya, kudos sa inyo, magkakapatid na Tulfo. Sana dumami pa ang mga politician na kagaya ninyo. Sana dumami pa ang mga tao na kagaya ninyo. At number 1 ka pa rin sa amin. Future Senator, ang ating Congressman Idol, Erwin Tulfo. Good job! So, ayun guys, ang ating breaking news for today. Magkita-kita tayong muli sa next video. This is Balita at Kaalaman. Let's do this again. Let's go!